Ang Tokyo Revengers nga ay kinapapalooban ng Time Leaper. Time Leaper sa kung bakit nga humaba ang storya ng Tokyo Revengers. Kapangyarihang may kakayahan ka nga nitong may balik sa nakaraan para baguhin ang resulta ng hinaharap. At may 3 tauhan nga lang sa buong storya ang nagkaroon ng time leaping ability na to. At sa video ngang ito ay yan ang pag-uusapan natin. Ang katanungang, saan nga ba nagmula ang time leaping ability? Paano nga ba ito na ipasa kay Takemichi? At sa video ngang ito mga lods, may papaliwanag nga din natin dito ng buo sa kung ano nga ba ang koneksyon ng time leaping ability sa pagdurusa ni Mikey sa dark impulsivity nito. Pero bago ko nga to simulan ay pinapaalala ko lang sa inyo na ang video ngang ito ay may major spoiler mga lods. Na talagang para nga sa mga hindi pa tapos talaga ang manga ng anime na to at yung nakatutok lang sa anime series ay winawarningan ko na nga kayo. Na yun nga, ang video ngang ito ay may major spoiler kaya kung ayaw mo nga ma-spoil pwede mo nang iwanan, sasaktan ka lang. So bali simulan na nga natin to mga lods at yung shoutout nga ay nasa hulingan ng video ito makikita nyo. So bali tara na, let's G! Ang pinakauna nga nating nakilala sa buong series na nakakagamit ng time leaping ability ay itong si Hanagaki Takemichi, ang bida sa storya. Unang beses niyang nagamit ang kapangyarihang ito nung tinulak siya sa tren na magiging dahilan sana ng kamatayan niya. Pero sa di nga malamang kadahilanan ay natagpuan niya bigla yung sarili niya sa nakaraan 12 years mula sa mismong araw na tinulak siya sa tren. Pero mga lods, hindi nga siya ang unang time leaper talaga sa buong storya kasi may 2 tauhan pa nga sa storya ang naunang nakagamit na nito bago mapunta sa kanya. At ang unang time leaper nga talaga which is sa kanya nagmula ang kapangyarihang ito ay yung nameless na homeless sa last arc, which is yung sa chapter 270. Doon nga unang narinig ni Shinichiro Sano ang patungkol sa time leaping ability. Narinig niya nga iyon sa mga kasabay nila sa bar na umiinom, yung about sa homeless. So sobrang desperado nga ni Shinichiro Sano na makabalik sa nakaraan at mailigtas itong si Mike, ay sineryoso nga ni Shinichiro Sano yung pinag-uusapan ng mga ito to the point na binugbog niya pa nga ang mga ito malaman lang kung saan nga matatagpuan yung homeless na yon. At dahil nga sa ginawang pambubugbog na yon ni Shinichiro Sano sa mga ito ay nalaman niya nga din kung saan ito matatagpuan. At nung nandito na nga siya ay dito niya na nga din nalaman mga lods. At maski tayo na maliban nga kay Takemichi, Shinichiro Sano ay dito nga sa kanya nagmula ang time leaping ability sa storya sa homeless na to. At malalaman nga din natin dito mga lods na may pinagkunan nga din itong homeless na to ng abilidad na to. Based nga sa statement niya dito ay hindi nga raw naging madali sa kanya na makuha yung abilidad na to. At based na din sa statement niya dito is nakuha niya nga yung abilidad na yon sa pamamagitan ng pagpatay sa unang nagmamay-ari ng kapangyarihang ito. So sa part nga na to mga lods, pinapaalam talaga sa atin na meron pa nga. Pero sa storya ng TR, sa kanya nga nagmula ang time leaping ability. And moving to the forward, nakuha nga ni Shinichiro Sano ang kapangyarihang ito kasi napatay niya nga itong homeless na to nang pagpapaluin niya sa ulo ng bakal itong homeless na to. At nung nagtangka na nga magpakamatay itong si Shinichiro Sano ay sa di niya nga malamang kadahilanan ay nakabalik na nga siya sa nakaraan which is gumana na yung time leaping ability. At ang theory ko nga dito mga lods based na din dito is nakadagdag din mga lods sa kung paano nga nakuha talaga ni Shinichiro Sano yung kapangyarihang ito ay maliban nga dito sa napatay niya itong may-ari is yung will sa loob-loob niya na gusto niya nga mailigtas itong si Mikey. At nagkakaparehas naman sila ni Takemichi dito. Yung pagkakaroon ng matinding will o kagustuwang makabalik ang mahal nila sa buhay which is bungat ng pag-ibig. Pero ang pinagkaiba naman nila is itong si Shinichiro Sano bilang pangalawang time leaper sa storya ay gumamit nga ito ng dahas para makuha itong abilidad na to. Sa paggamit nga ni Shinichiro Sano ng dahas ay nakuha nga din ito mga lods yung sumpa o yung curse na kung sa gantong paraan niya nga kinuha yung kapangyarihang ito ay may sumpang makapagligtas man siya ay sisingilin din siya ng panahon. At yung siningil nga sa kanya is namatay din siya mga lods sa ganun na paraan. At si Mikey nagkaroon ng dark impulsivity. So, dito nga mga lods, klaro talaga na nagkaroon nga ng dark impulsivity itong si Mikey dahil nga sa time leaping ability na to. So ayun nga mga lods, ba't ko nga nasabi yan? Actually ganun naman talaga sumatotalang nangyari kasi sa original timeline nga ay wala naman talagang dark impulsivity si Mikey pero namatay siya dun. At dahil nga sa pagpatay ni Shinichiro Sano sa homeless ay naisumpa siya neto. At ang naging kabayaran nga ay si Mikey nagkaroon ng dark impulsivity.
At yung pagkamatay ni Shinichiro Sano mga lods ay nagaya mga lods sa ginawa niya dun sa homeless. Sa ganung paraan nga rin siya namatay. So yun nga, kaya nga hindi nga nakakapagtakang dahil sa impormasyon na to ay hindi na nakakapagtakang ganun nga ang naging kapalaran ni Mikey. Lahat ng malapit nga sa kanya ay namamatay. Pero paano nga ba ito maayos? At dito na nga mga lods pumapasok si Takemichi para tulungang ayusin ang lahat-lahat sa buhay ni Mikey. Sa last 2 chapter nga ay, di ba nga, tuluyang nakabalik itong si Takemichi at Mikey. Pagkatapos ngang mapatay ni Mikey itong si Takemichi, naka-double time leap nga sila mga lods, di ba? Ang pangalawang katanungan naman, syempre kung kay Shin nga mga lods may sumpa. Bakit walang sumpa kay Takemichi? Direct ako nang sasagutin to mga lods sa kabila ng lahat ay naipasa kasi itong mga lods ni Shinichiro Sano kay Takemichi ng maayos. Sa isang pangyayari nga in chapter 273, check it out mga lods. Panoodin nyo nga ang review ko sa chapter na yun mga lods. Nandito nga itong video na to mga lods, hanapin nyo to. At ilalagay ko na nga lang sa comment section yung link ng video ito. Minsan na ngang nag-cruise ang landas ni Takemichi at Shinichiro Sano. Dito nga iniligtas ni Shinichiro Sano itong si Takemichi sa mga bully na to. Di ba nga, yung scene na to, familiar na sa atin to. Niligtas nga ni Takemichi itong si Hinata Tachibana sa mga nambubuli dito. Pero nauwi nga ito sa pagkabugbog mga lods si Takemichi sa scene na iyon. Sa scene nga na iyon ay dumating itong si Shinichiro Sano. Dumating pala si Shinichiro Sano. Itong si Shinichiro Sano nga yung nag-save sa kanya dito sa part na to. Actually, napadaan lang naman talaga si Shinichiro Sano dito mga lods. And to make story short, ay niligtas niya doon mga lods si Takemichi. At nainggit nga itong si Takemichi sa kanya kasi malakas nga daw itong si Shinichiro Sano. Gusto niya nga daw maging katulad niya, na maging hero din. At dahil nga sa naramdaman ni Shin sa kanya, yung grabing will na maging malakas para maging hero na Hinata Tachibana na din, ay dahil nga sa nagustuhan ni Shin. Etong si Takemichi ay sa kanya na nga din mismo mga lods ni Shinichiro Sano ipinasa yung kapangyarihan ng time leaping ability. So ayan nga ang dahilan mga lods sa kung bakit nga nagkaroon ng time leaping ability itong si Takemichi. So para mas clear yung info mga lods, I highly suggest na panoodin nyo nga yung chapter review ko na to. Andyan nga sa link mga lods, yung sa link ang putik, sa comment section, na ipasa nga ni Shinichiro Sano kay Takemichi yung kapangyarihan kaya walang sumpa kasi naipasa ito ng maayos. Nang walang pinatay itong si Takemichi, nakuha niya yung kapangyarihang ito. Eto mga lods, magpapaklaro to. Sa mga huling wika nga ni Shinichiro Sano kay Takemichi, sana nga raw hiningi niya na nga lang raw yung time leaping ability niya yun. At dito naman daw kay Takemichi, sure nga raw siya na mahahandle ni Takemichi yung abilidad na iyon ng maayos. So bali, swerte lang talaga itong si Shinichiro Sano mga lods kasi universe na nga mismo yung gumawa ng paraan para maayos ang gusot na ginawa mismo ni Shin. Kasi, nang mapasa nga niya kay Takemichi ang lahat ay naayos naman ni Takemichi ang lahat at nagkaroon nga ng happy ending. Nabura ang sumpa dahil nga sa double time leap na nagawa ni Takemichi at Mikey. Na-fix nila ang lahat at na-prevent ang lahat. Na-prevent ang pagkamatay ni Mikey sa original timeline. At syempre, kung na-prevent nga to, ay hindi na kinailangan ni Shinichiro Sano na hanapin yung homeless at kunin pa yung kapangyarihan nito. At yun nga, since na may alaala pa nga rin itong si Takemichi at Mikey sa lahat ng nangyari ay naayos nila ang lahat at nagkaroon nga ng happy ending. Sobra yung nito, yung spoiler na ito para sa mga manga readers, anime series na nakasubaybay. So bali yun nga, sana naging malinaw talaga sa inyo ang lahat mga lods. At yun, kung nagustuhan nyo ang video ito, ay like nyo nga ang video ito. At yung mga nanood nito kahit na hindi pa nga tapos yung manga neto at nakatutok lang sa anime series ay shit, ang tigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo may warning na nga So yun nga, dito ko na nga tatapusin ng video ito at yung mga nagpapa-shoutout nasa huli nga ng video ito. Yo, love you all.